Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi po kayong updated sa mga paparating pa na upload. Bakit sa dinami-dami pa ng tao sa mundong ibabaw ay bakit siya pa? Pagkalipas ng 5 taon, ay nagbalik ako sa aming probinsya sa maliit na bayan na aking kinalakihan, ang bayan ng Santa Clara, dahil hindi ako pinalad na magkaroon ng maganda at maayos na trabaho sa Maynila. Palagi na lang akong papalit-palit ng trabaho. Hindi ko na din maintindihan ang sarili ko. Parang madali akong magsawa at ang ending ay palagi ako nagre-resign at lilipat na naman. Sa 5 taong paninirahan ko sa Maynila, ay nakasampung trabaho na ata ako. Hindi man lang ako tumatagal ng 1 taon sa mga napapasukan ko. Tila ba may hinahanap ako na di ko mawari. In short, I was a failure. Kaya napagpasyahan ko na lamang na bumalik dito sa aming maliit na bayan at nagdesisyon na magtayo na lamang ng maliit na business. Kahit papaano naman ay may naipon naman akong maliit na halaga at sa tingin ko ay sapat na yon para makapagsimula kahit na maliit na negosyo lamang. Nang makarating ako sa aming bahay ay laking gulat ko. Hindi na pala nakatira si mama doon at ibinenta na niya at mas lalong nakakagulat ay nakatira na pala ito sa bahay ng kanyang nobyo na wala akong kaalam-alam. At ang pinaka nakakagimbal na balita ay ang kinakasama niya ngayon ay ang dating mayor ng bayan na si Mr. Ramon Guerrero na pinilitan ng kanyang anak na si Leon Guerrero. Leon Guerrero ang demonyong lalaki na hindi ko makakalimutan dahil meron kaming nakaraan. Siya lang naman ang demonyong lalaki na kunwari na may gusto sa akin, pinaibig at pinaasa. Ayan lang naman ang ginawa sa akin ng demonyong lalaki. At sa hindi malamang pangyayari ay kami ay pinagtagpo muli. At sa ganitong pagkakataon. Tigilan mo pagtawag mo sa akin ng kuya dahil hindi tayo magkapatid. Bahagya naman akong natawa sa sinabi niya. Kahit ano pang sabihin mo, magiging magkapamilya na tayo. Malapit ng ikasal ang nanay ko at ang tatay mo. So, ang labas magiging magkapatid tayo, kuya. Inulit ko pa ang salitang kuya para ipaintindi sa kanya kung ano ang magiging sitwasyon namin. Pero nagulat ako nang bigla niya akong isinandal sa pader. Isa pang tawag mo sa akin yan. Ewan ko lang kung matawag mo pa akong kuya sa gagawin ko sa'yo. Kinabahan ako sa mga salitang lumabas sa mapupulang labi niya. Halos magkadikit na ang aming mga mukha at amoy na amoy ko ang mabango niyang hininga. Anong gagawin mo? Tumawa siya ng nakakaloko. Demonyo talaga. At inilapit niya ang kanyang labi sa aking tenga at bumulong. I'll make love to you and I will get you pregnant. No, hindi pwede ang gusto niya dahil magiging magkapatid na kami. Magiging stepbrother ko siya, my evil stepbrother na minsan na naging ex ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. He will be the death of me. Habang nakikinig ng music, ay patuloy ako sa pagdadrive pabalik sa bayan ng Santa Clara, ang bayan na aking kinalakihan. Pagkalipas ng 5 taon, ay nagpasya akong bumalik sa maliit na bayan na ito. Sinasabayan ko pa ng pagkanta ang pagdadrive ko para pampatanggal ng antok at inip. Nakakatawa naman tong kinakanta ko, malayong malayo sa totoong nangyari sa akin. Kaya nga ako babalik sa bayan na kinalakihan ko ay hindi ko nakuha lahat ng gusto ko. In short, I was a failure. Sa loob ng 5 taon na paninirahan ko sa Maynila ay hindi ako pinalad magkaroon ng masasabi kong maganda at permanenteng trabaho. Ni hindi man lang ako nakatikim ng regularization hanggang probation period lang at kapag hindi ko nabet ay nagre-resign na agad ako. Nakagraduate naman ako ng college, Bachelor of Elementary Education ang kursong natapos ko. Yun nga lang, ay hindi ko magamit ang pinag-aralan ko dahil hindi naman ako nag-take ng LET. Ewan ba, tinatamad na kasi ako.
May nangyari kasi noon, nagulo ang puso at isip ko. Tapos ayun, pinili ko na lang na lumuwas ng Maynila para makapagtrabaho na agad-agad. Tuwing may okasyon naman ay nauwi naman ako para makasama si mama. Pero mga 2 araw na ata ang pinakamatagal na inilalagi ko tapos babalik na ulit ako sa lungsod. Matagal nang pumanaw si papa. Nasa high school pa lang ako nang iwan niya kami. Kinukumbinsi ko nga si mama na sa Maynila na kami tumira pero ayaw niya at ano man daw ang gagawin niya doon. Pero sa bagay, okay na din pala na hindi ko siya nakumbinsi dahil hindi rin naman naging maganda ang pakikipagsapalaran ko doon at eto nga ako, sumuko na at uuwi na. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko at bakit ganito ako. Madami ang nagsasabi sa akin na mahirap ang buhay kaya pasalamat ka nga at may trabaho ka. Pwede na yan, pagtiisan mo na yan. Ang mahalaga, may income ka. Mga salitang ilang beses ko nang narinig pero matigas ang ulo ko at hindi ko ata kaya magtiis sa trabaho na hindi ko naman gustong gawin. Boss, pwede na po bang umuwi? 9:00 na po kasi ng gabi. Wala na naman po akong ginagawa. Ang tanong ni Amara sa boss niya na hindi pa siya pinapauwi kahit wala namang ginagawa. Makakauwi ka lang kapag pinagbigyan mo ako. Hinawakan ng boss niya ang ibabaw ng pantalon at sa harapan pa ni Amara at sa takot ng dalaga ay bigla na lang itong tumakbo. Pero bago pa ang lahat ng iyon ay nakuha pa niya ang bag at tuluyan ng umalis at hindi na muli pang bumalik sa trabaho. Naging sekretary naman ng doktor ang naging trabaho ni Amara. Sa dami ng pasyente nito ay piling niya ay magkakasakit na din siya. Kasi may mga lagnat, ubo at sipon kaya todo-todo ang pag-iingat niya. Pero nag-alala pa din siya sa kalusugan niya kaya ayon nag-resign ulit si Amara. This time, sinubukan naman ni Amara na magtrabaho sa call center pero ang problema ay hindi kinakaya ng katawan niya. Hindi siya sanay sa puyatan at parang madalas siya nagkakasakit kaya ayon resign na naman siya. Sinubukan din niya magtrabaho sa bangko bilang bank teller. Okay na sana dahil ito na ata ang pinakamatagal na napagtrabahuhan niya. Umabot siya sa 10 buwan, kaso nagkaroon ng conflict dahil niligawan lang naman siya ng manager nila na may asawa na, kaya ayon, resign na naman si Amara. Although, papalit-palit ako ng trabaho, ay matipid naman ako. Dahil hindi naman ako inoobliga ni mama na magpadala sa kanya. Kaya may naipon naman ako na konti kasi kahit pa iba-iba ang aking trabaho ay hindi naman ako nababakante. Yun nga lang, hindi napipirme. Welcome to Santa Clara, ang pambating pambungad na mababasa sa pagpasok sa lugar. Ipinagpatuloy ko lang ang pagmamaneho sa kotse kong punong-puno na kung ano-anong gamit ko. Partida, halos lahat ng mga gamit ko ay ibinenta ko na, pero ang dami pa rin natira kaya ayan, pinagsiksikan ko. Sa wakas, nandito na ako. Hindi ako nagsabi kay mama dahil gusto ko siyang sorpresahin, pero tila ako ata ang nasorpresa. Hindi pa man ako nakakababa ng kotse ko ay nabasa ko na agad ang karatulang nakalagay sa may gate ng bahay namin. May nakasabit na malaking karatula na nakalagay doon ay for sale, tapos tinakpan iyon ng sold. Agad akong bumaba sa kotse ko para kumpirmahin ang nakita ko at baka namamalikmata lang ako. Lumapit ako sa harapan ng gate pero ayun talaga ang nakalagay at ang masaklap, nakakandado na ito at hindi ako makakapasok. Nasaan si mama? Bigla akong kinabahan. Anong nangyayari? Bakit ibinenta niya ang bahay namin nang wala akong kaalam-alam? Although, hindi ako masyadong nauwi, may komunikasyon naman kami. Hindi natatapos ang 1 linggo na hindi kami nagkakausap or kung hindi man, ay sigurado man na nagkaka-text o nagkaka-chat kami. Muli akong pumasok sa loob ng kotse para kunin ang cellphone ko na nakalagay sa aking bag. Agad kong dinayal ang numero ni mama. Hello nak, Amara, bakit ka napatawag? Thanks God, akala ko kung anong nangyari sa'yo. Nasaan ka ba ngayon mama?
Nasa bahay? Napailing naman ako. Bakit nagsisinungaling siya? Nakakandado ang gate at sigurado ako na wala naman tao sa loob. Ano yun, ikakandado niya ang sarili niya sa loob? Anong nangyayari sa'yo, ma? May problema ka ba? Ano namang poproblemahin ko? Like, sa pera or something, or the worst, may sakit ka ba? Ang tanong ko na may pag-aalala, pero hindi ko maiwasang mag-isip at baka nga may sakit siya at inilihim niya sa akin kaya nagawa niyang ibenta ang bahay namin. Narinig ko naman ang bahagyang pagtawa niya sa kabilang linya. Ano bang pinagsasasabi mong bata ka? Malakas pa si mama mo, pwede pa nga akong manganak nito eh. Parang nagulat naman ako sa sinabi nitong parang first time lang niyang mag-joke ng ganito. Sure ka ba, ma? Baka naglilihim ka na sa akin, ha? May hindi ka ba sinasabi sa akin? Hindi ito agad sumagot. Parang mga ilang segundo pa bago siya nakapagsalita, pero hindi naman niya sinagot ang tanong ko. Ano bang nangyayari sa'yo at tanong ka ng tanong ng ganyan, anak? Dahil nasa harapan ako ngayon ng bahay natin, or masasabi ko pa bang bahay natin ito ngayon? There, sinabi ko na nga sa kanya na nandito na ako sa harapan ng bahay namin. Tutal naman ay ayaw naman niya na magsabi ng totoo. Narinig ko naman ang pagbuntong hininga niya bago magsalita. Doon ka muna magstay sa resto bar ng ninong mo at may susundo sa'yo doon. Tapos, saka tayo mag-usap. At ibinaba na ni mama ang tawag. Anong nangyayari? Naguguluhan man ay sinunod ko ang gusto niya. Pumunta ako sa resto bar ni Ninong Omar. Matalik itong kaibigan ni Papa nung buhay pa ito. Tiningnan ko ang oras sa cellphone ko at mga 4:00 na ng hapon. Pumasok ako sa loob at medyo namangha ako dahil ang laki na ng improvement ng resto bar ni Ninong. Pinarenovate niya pala ito. Agad naman akong umupo sa may bar counter para hintayin kung sino man ang susundo sa akin na sinasabi ni Mama nang bigla namang lumabas si Ninong Omar galing ata sa kitchen area sa loob. Parang nagulat pa ang itsura nito nang makita ko. Is that you, Amara? Tumayo ako para magmano dito. Ang tagal na kitang hindi nakita ah. Anong balita? Nakadali ka na ba? Anong nakadali? Ang tanong ko naman sa ninong kong joker. Nakadali, nakaloko, nakauto in short. May boyfriend ka na ba o mapapangasawa? Hanip ng definition ni Ninong sa pakikipagrelasyon ha. Nakadali talaga. Naku Ninong, wala pa po. Single pa din po ako. Ang hina naman ng inaanak ko. Dinaig ka pa ng mama mo. Ha? Nagulat naman ako sa sinabi nito. Tama ba ang pagkakadinig ko? Kung kanina ay ang paningin ko ang pinagdududahan ko, ngayon naman ay ang pandinig ko na. Ano pong ibig niyong sabihin, Ninong? Ang tanong ko at ang gusto kong kumpirmahin kung ano ang sinasabi niya. Ngunit parang natigilan ito sa itinanong ko sa kanya. Bahala na si mami mong mag-explain sa'yo. Teka, balik lang ako sa loob at may niluluto lang ako. Ano yun? Parang iniiwasan ako ni Ninong? Naku talaga, ano ba talagang nangyayari? Ang dami ko ng tanong ha. Inikot ko naman ang paningin ko sa kabuuan ng resto na ito. Isa lang ang customer at nakain na. Ano kaya yung babalikan ni Ninong sa loob? Mukhang iniwasan lang talaga yung tanong ko ha. Lumabas naman ang isang staff niya at inabutan ako ng maiinom. Ma'am, pinabibigay po ni sir. On the house na daw po. Napangiti naman ako. Hindi pa rin nalilimutan ni Ninong Omar ang paborito kong chocolate milkshake. Ang tagal ko nang hindi nakakatikim nito ah. Ang daming memories ng inunom na to. Tuwing napunta kami dito ni Mama at Papa ay hindi mawawala sa order ang drink na to. Inunti-unti ko ang pag-inom nito habang nag-aantay kung sino man ang susundo sa akin. Tinaray ko ulit tawagan si Mama pero hindi na niya sinasagot. Nag-text at chat din ako pero wala pa din. Sinabi ko na lang na nandito na ako at waiting sa kanila. Habang naghihintay pa ay nag-scroll muna ako sa cellphone
pampatanggal ng inip. Nood-nood muna ng reels. Kalimitan ng pinapanood ko ay mga tungkol sa mga pagluluto. Hilig ko kasi ang magluto. Ito nga ang gusto kong i-business pag nagkataon. Kaso ay parang mag-iiba ang plano ko at wala na pala kaming bahay. Bumalik na naman ang iniisip ko. Ano ba talagang nangyari at binenta ni mama ang bahay? Ang tagal naman ng susundo sa akin kung sino man siya na sinasabi ni mama. Naubos ko na yung chocolate milkshake na iniinom ko at ang dami ko na ding napanood. Napapagod na ang mata ko kakanood. While nag-o-overthink ako sa kung ano ang mga nangyayari ay biglang tumunog ang bell sa may pintuan. Tanda na may pumasok na customer kaya napatingin ako sa banda roon. Seriously? Siya pa talaga ang makikita ko dito at may kasama pang dalawang lalaki na pareho pang nakasuot na kulay blue na polo shirt habang siya ay nakasuot naman ng white polo. Ang yabang talaga. Akala mo kung sino demonyo naman. Agad akong tumalikod at nagkunwari na hindi ko siya nakita. Narinig ko naman ang pagbati ng customer na kumakain. Good afternoon, Mayor. Hindi nakaligtas sa pandinig ko ang pagbati na ginawa ng customer na iyon sa kanya. Mayor? It means, siya na ang mayor ngayon? Napaghulihan na ba ako ng balita Ang huling balita ko sa kanya ay konsehal pa lamang siya. Pero ngayon, siya na pala ang pumalit sa tatay niya. Hindi naman kasi ako naboto. Hindi ako registered voter. Ewan ba, pakiramdam ko, wala rin namang nangyayari Kaya hindi ko na inaalam ang mga balita kapag tungkol sa mga politics. Aaminin ko, minsan na-stalk ko siya noong mga panahon na wala akong ginagawa. Inunblock ko siya tapos sinearch ko kung anong ganap sa kanya. Ang huli kong balita ay konsehal pa lamang siya. At pagkatapos nun, binula ko na ulit siya at hindi ko na alam kung ano ang ganap sa kanya. Ibig sabihin, pagkatapos ng isang term ay mayor na agad ang tinakbo niya. Sa bagay, malakas ang pamilya nila sa bayan na ito dahil matagal ding nanilbihan ng ama niya na dating mayor. Shit naman ang awkward lang na magkita kami dito. Kung ang iba ay kaya makipagkaibigan sa mga ex nila, pwes ako hindi. Kung pwede nga lang na habang buhay ko siyang huwag makita ay okay lang. Pero imposible dahil maliit ang bayan lang na ito at halos lahat ng tao dito ay magkakakilala. Nakakademonyo lang kasi talaga ang ginawa sa akin ng lalaki na to. Flashback 5 years ago. Simula na nagsimula ang teaching internship ni Amara, ay lagi nitong dinadaanan ng kanyang mama para sabay na silang umuwi dahil magkatabi lang ang school kung saan siya nagpa-practice for teaching at ang munisipyo kung saan nagtatrabaho ang mama niya bilang staff sa tanggapan ng mayor's office. Wala ang mama niya sa pwesto nito, may meeting ata. Ganun naman lagi ang dinadatnan niya. Mahilig kasi magpatawag ng pulong ang mayor ng bayan nila sa mga empleyado. Kaya sanay na siya at ang tanging ginagawa na lamang niya ay umupo sa swivel chair ng mama niya at magpasak ng headset sa tenga niya while waiting. Iyon naman lagi ang kanyang ginagawa, pampatanggal ng inip. Hindi rin naman matagal ang iniintay niya dahil oras na makalabas na sa meeting ang mama niya ay uuwi na rin naman sila agad. Kumakanta si Amara at may kasama pang pagtapik-tapik ng kanyang mga daliri sa ibabaw ng working desk ng kanyang mama. Malakas ang loob niyang gawin yon dahil wala namang mga tao sa paligid niya. Pero laking gulat niya nang biglang sumulpot sa harapan niya ang isang lalaki. Nakaramdam ng pagkapahiya si Amara dahil ang unang pumasok sa isipan niya ay ang cute ng lalaki pero hindi cute ang tamang term dahil very manly ang aura nito. Lalaking lalaki ang dating nito. He is sexually appealing or thrilling na parang hindi ka makakatanggi kung may hingin man siya sa'yo ay mapapayes ka agad. Nagsalita ito pero hindi niya narinig kaya tinanggal niya ang headset na nakapasak sa mga tenga niya. Sorry, anong sabi mo? Ang mahina na boses niyang tanong at nahihiya siya dahil nahuli siya nitong kumakanta. At ang isa pa, alam ninyo yung feeling kapag sobrang ganda o gwapo ng tao ay parang nahihiya kang kausapin ito.
The Chainsmoker? Ang ulit na sabi niya, or kung ayun ba talaga ang sinabi nito kanina na hindi niya narinig. Hindi naman nakapagsalita pa si Amara. You have a good taste in music. Ang wika pa nito sabay alis at nakita niya itong pumasok sa may mayor's office. Anong nangyari? Hindi siya nakasagot sa lalaki. Bigla namang nagsidatingan ng mga empleyadong galing sa meeting kasama na ang mama niya at umuwi na sila. Hindi nakatulog si Amara ng gabing iyon at hindi niya makakalimutan kung sino man ang lalaking iyon. At kinabukasan ay dating gawin na naman. Pinuntahan na naman ni Amara ang mama niya pero wala na naman ito sa pwesto nito. At ang mas nakakagulat pa, naunahan na siya ng lalaki na umupo sa swivel chair na inuupuan ng kanyang mama. Tatalikod na sana siya pero tinawag siya ng lalaki. Amara, wait. Takang-taka si Amara kung papaano nalaman lalaki ang pangalan niya kaya napalingon siya dito. Tumayo naman ang lalaki at nagsalita. Wala sila, may dinner group sila. Pinapasunod nila tayo doon. Hinila nito ang kanyang kamay na siyang naging dahilan para rumagasa ang kaba sa dibdib niya nang maramdaman ang pagsakop ng kamay niya sa kamay ng lalaki na hindi niya alam kung anong pangalan. Nang maisip niya ang bagay na iyon, ay agad niyang tinanggal ang pagkakahawak ng kamay nito sa kanya. Sandali, sino ka? I mean, hindi kita kilala. Ang mahina at nahihiya niyang tanong sa lalaki. Pero sa isip niya ay hindi naman siguro ito gagawa ng masama, lalo pa at nandito sila sa loob ng munisipyo. Bahagya namang natawa ang lalaki sa mga tanong niya. Pasensya ka na, hindi pa pala ako nakakapagpakilala. I'm Leon, the mayor's son. At pagkatapos ng pagpapakilala ay hinawakan nito ulit ang kamay niya para makaalis at wala na siyang nagawa pa para bang naging sunod-sunuran si Amara kay Leon, gayon na hindi pa naman sila close. Pagkadating sa restaurant ay wala naman doon ang sinasabi ni Leon na dinner ng office staff pero nakakuha na ito ng lamesa at pinaupo na sila. Lumingon-lingon siya sa paligid at baka nandun ang mama niya. Tapos na pala silang kumain, nahuli na tayo. Ang tagal mo kasing dumating. At parang sinisisi pa siya ni Leon. Itetext sana ni Amara ang kanyang mama pero agad inagaw ni Leon ang kanyang cellphone. Mamaya ka na mag-cellphone, mag-order muna tayo at gutom na ako. Ano bang gusto mo? Sabay abot sa kanya ng menu. Wow ha, grabe makauto sa kanya. Dinaig pa ang mama niya sa isip-isip ni Amara. Pwede bang umuwi na ako? Busog pa kasi ako Ang sabi ni Amara kay Leon. Hindi pwede, kailangan mong kumain. Siguro nahihiya ka lang, di bale, ako na lang ang o-order para sa atin, sweetie. Hindi naman makapaniwala si Amara sa narinig at tinawag pa siyang sweetie ng lalaking bagong kakilala pa lamang niya at ang pakiramdam niya ay nagde-date sila. Kung may tinatawag na shotgun wedding, malamang ang nagaganap sa kanilang dalawa ay tinatawag na shotgun dating. Wala nang nagawa si Amara kung hindi panoorin si Leon na mag-order ng pagkain. At nang dumating na ang in-order niya ay nagulat naman siya sa dami para bang 10 tao ata ang kakain. May iba pa bang darating? Ang tanong ni Amara kay Leon. Wala, bakit mo naman natanong? Ang pabalik na tanong sa kanya ni Leon. Ang dami naman kasi ng in-order mo Siyempre, para mabusog ang sweetie ko. Ayan na naman siya. Bakit ba siya tinatawag na sweetie na lalaking bago pa lang niya nakilala? Nahihiyaman ay kumain na din siya dahil ang totoo, gutom na din naman siya. Kunwa-kunwarian lang yung sinabi niya sa lalaki kanina na busog pa siya. Tahimik lang silang kumain, ngunit hindi maiwasan mailang ni Amara dahil napapansin niya na panay ang sulyap sa kanya na lalaki, kaya ingat na ingat tuloy siya sa pagsubo ng kanyang kutsara. Sa wakas ay nakasurvive naman siya na makatapos sa pagkain.
First time lang kasi ni Amara ang makipag-date. Pero, teka, date nga ba ito? Tahimik ka ba talaga o sa umpisa lang? Ang tanong sa kanya ni Leon. Ha? Kasi... Halos hindi makasagot si Amara sa tanong ng lalaki. Inilabas naman ni Leon yung cellphone niya, pero nagulat siya nang i-open ito ng lalaki. Wala pa naman siyang password. May itinatype siya saglit at ang hindi niya inaasahan ay binuksan nito ang camera at itinapat sa kanilang dalawa at nagsabing, "Smile." Hindi naman niya sinunod ang lalaki at may kinalkal na naman ang lalaki sa cellphone niya. Kahit gusto niyang magprotesta sa ginagawa nito, ay hindi niya magawa. Unang-una, anak ito ng mayor nila. Kahit matagal lang nagtatrabaho ang mama niya sa munisipyo, ay hindi naman niya ito nakikita dahil ang alam nila sa Maynila ito naglalagi at doon nag-aaral. Nakita niya na inilapag ng lalaki ang kanyang cellphone sa lamesa at akmang kukunin niya ito pero inilayo ulit ni Leon ang cellphone para hindi niya maabot. Mag-usap muna tayo. Hindi mo man lang ba ako tatanungin? Ang sabi ni Leon sa usapan na gusto niyang simulan. Kumusta ka? Bakit sa dami-dami ng pwedeng sabihin ay ayun na lumabas sa bibig ni Amara? Bahagya namang natawa si Leon sa nasabi ng dalaga. It's a good start. At ang sagot ko sa tanong mo ay okay naman ako. Sabay abot sa kanya ng cellphone niya. Tara, hatid na kita sa bahay niyo. Nagulat si Amara sa mga nangyayari. Ngayon naman ay ihahatid na siya sa bahay. Wala namang nagawa si Amara kung hindi sundan ang lalaki. Dahil ang nasa isip niya, kailangan niya itong pakitunguhan ng maayos dahil nga anak ito ng mayor. Anak ng boss ng mama niya. Sa isang iglap ay nasa tapat na sila ng gate ng bahay nila. Pero naisip ni Amara hindi naman niya sinabi sa lalaki ang address ng bahay nila, kaya napatanong tuloy siya dito. Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Kapag gusto mo ang isang tao, hindi imposibleng malaman mo ang lahat-lahat tungkol sa kanya. Parang kinalabutan naman si Amara sa sinabi ng anak ng mayor, kaya agad na siyang bumaba ng kotse, parang ayaw na tuloy niyang magtanong dito o makipag-usap pa dito. Hindi na tuloy siya nakapagpasalamat pa dahil sa mga sinabi nito. Hindi na niya ito nilingon pa, basta nagtuloy-tuloy na siya sa pagpasok. Kahit habang sinasarado niya ang gate, ay hindi na siya lumilingon dahil nandun pa din ang kotse na tila ba sinusiguro muna na makakapasok siya sa loob bago umalis. Pagkapasok sa loob ay agad siyang pumunta sa may ref para kumuha ng tubig at para bang nauhaw siya sa mga sinasabi ni Leon. Hinatid ka ba ni Leon? Halos maibuga ni Amara ang tubig na iniinom niya sa gulat dahil biglang nagsalita sa likuran niya ang kanyang mama. Nakakagulat ka naman, ma. Ang sita niya sa kanyang mama. Tinaray kitang tawagan kanina, hindi kita makontak. Agad chinek ni Amara ang kanyang cellphone at halos mabitawan niya ang kanyang cellphone nang makita ang ginawang screensaver ni Leon, ang kanilang picture na kanina lang kinuhanan at nakita niya pa na nakaset sa airplane mode ang cellphone kaya hindi pala siya matawagan ng kanyang mama. Sa isip-isip ni Amara ay may pagkawalang hiya din pala yung anak ni Mayor at parang pinagtitripan siya. Para makumpirma ay nagtanong siya sa kanyang nanay. Mahina po ang signal, ma, kaya siguro hindi niyo ako makontak. Kumusta pala po yung group dinner ninyo? Anong group dinner? Ang balik na tanong ng kanyang mama. Confirm, nagsisinungaling sa kanya si Leon para makasama siya. Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko sa'yo. Si Leon ba ang naghatid sa'yo? Opo, ma. Wait, bakit alam ng mama niya na magkasama sila ni Leon? Ano kayang sinabi sa kanya na lalaki? Pero bago pa man makapagtanong si Amara, ay nagkwento na agad ang mama niya. Pinagpaalam ka kasi niya sa akin kanina na kung pwede daw, magpasama daw siya sa'yo para kumain at saka para hindi ka daw mainip sa pag-aantay. Nagulat pa nga ako kasi dahil hindi ko naman alam na magkakilala pala kayo. Hindi kami magkakilala.
ang gustong sabihin ni Amara sa mama niya pero hindi niya magawa habang patuloy pa din ito sa pagkukwento. Ang sabi ko naman ay okay lang naman basta pumayag ka. Hindi ako pumayag. Ang gusto ulit sabihin ni Amara pero sa tanging isip lang na niya nagawa. Naisip ko wala namang masama, baka gusto lang makipagkaibigan sa'yo. Lalo na at magkalapit lang ang edad ninyo. Dahil halos matatanda lagi ang kasama nun. Pagbigyan mo na lang anak kung gustong magpasama, samahan mo na lang. Sa tingin ko naman ay mabait naman batang yon kasi pinagpapaalam ka pa sa akin. Hindi na nakasagot si Amara sa tuloy-tuloy na kwento ng kanyang mama. Para hindi na maulit pa ang pangyayari, ay nagsabi na si Amara sa mama niya na hindi muna siya pupunta sa munisipyo para sabay silang umuwi. Nagdahilan na lamang siya na madami siyang gagawin dahil nga graduating na siya. Pero ang totoo ay hindi naman talaga siya busy. Gusto lang niya talagang iwasan ng lalaki.